A blessed day today, pioneers! Marami nga ang nagtataka at nagdududa kung totoo nga ba ang Pi GCV na kumakalat ngayon na halagang $314,159 per Pi. Hey everyone, just a quick note. Everything I share in this video is based on my thoughts and research. This is not financial advice. Always do your own due diligence before making any investment decisions. Your money, your choice. Alam niyo ba kung ikukumpara ninyo ang smart contract noong 2020 sa Ethereum at sa Solana ngayon? Ang Pi Network ay napakadaling gamitin and they are aiming to democratize decentralized applications development. Kumpara natin sa Ethereum and Solana na nagre-require ng specialized knowledge, potentially posing a steeper learning curve. Pagdating naman sa performance, Pi Network performance are imaging as the platform evolves. Habang nagkakaroon ng mga upgrades, patuloy pa din nilang ina-upgrade ang network para sa scalability. Kagaya na lang ng quantum resistant computing. Ito yung future na magiging threat sa mga blockchain na kung saan pwede nitong i-crack yung security ng wallet. At ang Pi Network ay meron kaagad na nakahanda para sa quantum resistant approach in the future. Kumpara naman sa performance ng Ethereum, ang Ethereum ay nagkakaroon ngayon ng issues at problema tungkol sa gas fees. Nung naging congested yung network niya, mas tumaas yung gas fee kada transactions. Kung saan, nung kami ay nagsisimula pa lang noong 2020 sa smart contracts, naabutan pa namin ang halaga ng Ethereum sa 8,000 pesos. Nung mga panahon na yun, wala akong alam sa kalakaran ng smart contracts, ng crowdfunding. Yung mga yon ay nakatala sa blockchain lahat. Then habang naa-adapt yung platform ng mas marami pang tao sa mundo, pataas ng pataas yung price niya hanggang sa umabot na nga sa ngayon ang halaga ng isang Ethereum sa 150,000 or dahil nag-dump na siya ngayon pero naabot niya yung peak na 200,000 noong 2021. Imagine, dahil sa smart contract alone, umabot ng 200,000, that's feasible. Pero sa ngayon, ang problema na kinaharap ng Ethereum ay tungkol sa gas fees. At doon tayo lamang as mas pinabilis pa yung performance natin at yung nodes natin na kasalukuyang nagta-transition na ngayon sa open mainnet. Imagine how big that is, guys. 200,000 nodes equals 1 million CPUs worldwide. Ganyan kalaki ang network natin. At kaya niya pagsabay-sabayin lahat, NFT, dApps, smart contracts, NFT marketplaces, at iba't iba pang decentralized applications na pwedeng gawin ng iba't ibang developer sa buong mundo. Sa Solana naman, kaya mabilis na na-adapt ang Solana dahil din sa bilis ng transaction at scalability niya. Subalit ngayon, ang biggest rival ng Solana ay ang Suvi. Mabilis din yung transaction niya, pero above all, Pi Network's scalability and transaction speed is very fast. Hindi pa tayo nagta-transition ng mga nodes niyan. Pagdating naman sa ecosystem maturity, ang Ethereum boasts a mature and extensive ecosystem kung saan ang Ethereum is obsolete na. Marami ng upgrade ang kailangan gawin sa Ethereum. Sa Solana naman, rapidly growing with increasing adoption. Ang Solana ngayon yung pinakabagong bet ng mga Ethereum holders. Ngayon nga, ang Solana ay biggest rival ng Ethereum dahil sa bilis din nito at increasing demand. Pero ang Pi Network, tayo ang pinakabago, newly born, with functionality expands. Mas tinututukan pa ngayon ng PCT kung paano mas mapapagbilis, mas mapapaganda, mas mapapalaki ang ecosystem natin para sa growing adoption in the mainstream. Sa NFT marketplace, ang NFT marketplace ay isa sa mga halimbawa nito ay ang OpenSea na kung saan meron tong network na Polygon, Ethereum, and Solana. Ito yung leading NFT marketplaces natin sa ngayon. Pangalawa ay ang Blur. Ito ay ang decentralized NFT trading platform sa Ethereum network. Ang Magic Eden naman ngayon ay ang kilalang marketplace ng Solana na kung saan meron din tong support na Bitcoin network, Polygon, and Ethereum. Ang Pi ecosystem ay meron din na-develop na Pi NFT marketplace. Nasa Pi development period pa lang to, pero ang goal nito ay dalahin ng NFT sa Pi ecosystem. Merong iba't ibang use cases ang NFT natin. NFT means non-fungible token. Merong NFT, marketplace, and digital ownership. Kagaya na lang ng OpenSea, Ethereum, Polygon, Solana. They uses smart contracts for minting, buying, and selling NFTs while ensuring royalty payments to creators. Ang Pi naman, meron din tayo, Pi NFT Marketplace.
Upcoming pa lang yan. Expected to run on Pi's blockchain, enabling NFT creation and trading with low-cost transactions. Merong NFT for real estate and property ownership, merong gaming and play-to-earn P2E, merong identity and authentication. Yan yung mga different use cases ng NFT. Na kung saan kapag ang platform or network natin ay meron yan, isa sa magdadrive ng value ng Pi. Bakit sinasabi na ang NFT marketplaces is a decentralized applications? Unang-una, they are built on blockchain. Platforms like OpenSea, Magic Eden, and Rarible, they are all running in Ethereum, Solana, and other blockchains. Pangalawa, they uses smart contracts. Smart contracts handle NFT minting, buying, selling, and royalty without intermediaries. Pangatlo, decentralized ownership. Owners control their NFTs via blockchain wallet like MetaMask, Trust Wallet. Pang-apat, transparent and secure. Transactions are recorded on-chain, ensuring trust and authenticity. Why smart contracts matter? Bakit parati natin naririnig ang smart contract tsaka ang blockchain? Una, in cryptocurrency, pag sinabi nating smart contract, ang smart contract eliminates intermediaries. No need for banks, brokers, and other third parties. Ito yung mga middleman. Dito, kapag naka-smart contract ka, direct ka na dun sa tao. No need for the middleman or third-party intermediaries. Gas fee lang yung babayaran mo, diretso dun yung pera mo. Kung saan, nagkakaroon pa tayo ng problema kapag ka dumaan pa sa third party tapos hindi papasok doon sa mismong receiver. Kakaroon pa ng maraming abala and possibly additional cost. Pangalawa, it is secured and tamper-proof. The transactions are recorded on blockchain. Ano ba yung blockchain? Blockchain is also important in the cryptocurrency space. You always hear the blockchain. Blockchain network, like ng Pi network. This is a public ledger. This is a distributed database that is recorded on the blockchain, where you can see all the transactions done in the public ledger. This is trustless transactions na kung saan meron kang access na makita lahat ng transactions na ginawa mo ay recorded sa public ledger. Kahit sino pwede mag-check, walang makakapagtago ng distributed database na to, which is shared in computer networks. Pangatlo, fast and efficient. This is an automated execution. It speeds up processes. Hindi mo na kailangan tong bantayan kasi automatic to. Once the code is determined, it will automatically process. Let's cite the example for vending machine. Ang vending machine ay merong code. Kapag bumili ka, merong kapalit na product. Naka-code yan. Kapag kulang yung hinulog mo sa vending machine, hindi lalabas order mo. Kailangan kumpleto. So, ganun yung code sa traditional na contract. Or, yung mga kontrata na mas pinapabilis pa nito yung proseso kasi hindi mo na kailangan ng physical exposure. Ito na i-coded na lahat. Automatic. Trustless transaction. No need to trust a central authority. Direct na sa user. Ano ba ang smart contract? Bakit mahalaga to? Sabi ni Nick Szabo, naka-invento ng smart contract na to. Tinatawag daw niya ang panibagong kontrata na smart. Dahil sila ay hindi na gumagana kaysa sa kanilang inanimate na ancestor na paper-based. Walang paggamit ng artificial intelligence ang ipinahiwatig. Ang smart contract ay isang hanay ng mga pangako na tinukoy sa digital form. Kabilang ang mga protocol kung saan gumaganap ang mga partido sa pangakong ito. Sa madaling salita, ang smart contract ay isang digital form of contract kumpara sa paper-based natin dati. Kapag na-comply mo yung requirement ng smart contract, automatically, mag-execute yung process. Doon natin nasisave yung oras natin. Ito yung panibagong smart contract na ngayon. And once na na-adapt yan ng isang blockchain, very smooth, very fast, pwedeng mag-skyrocket ang value ng token. Imagine that all in one place in Pi network, we have a smart contract, NFT marketplaces, meron tayong DeFi, at marami pang dine-develop na smart contract and decentralized applications in the ecosystem within the network. Natatandaan ko pa kung paano tumaas yung Ethereum dati. Ang ginawa ng mga developer noon, nakita nila mabilis yung transaction dati ng Ethereum. Marami silang ginawang decentralized smart contract sa Ethereum network. Kagaya na lang ng crowdfunding, doon ako nagsimula. Pwede kaming mag-entry
Nakalagang 300 pesos, convert it to Ethereum para makapag-participate kami doon sa decentralized application recorded on the blockchain. Lahat ng process na gagawin namin, pag nag-register kami, makikita namin yun dun sa blockchain. And kung sino ang gagamit ng wallet address namin, makikita rin namin siya doon sa blockchain. Dati pa pag nag-entry ka sa crowdfunding smart contracts, coded na siya, meron na siyang sariling webpage, meron na siyang sariling decentralized applications inside Trust Wallet. Noong time na yon, Trust Wallet yung ginamit namin. Now which is, kung i-compare mo ngayon, meron tayong Pi Wallet. And pagdating sa Trust Wallet, meron siyang browser. Doon sa browser, doon namin i-input yung decentralized applications. Na kung ihahambing natin ngayon sa Pi Network, meron tayong Pi Browser. Sa Pi Browser, pwede nating hanapin doon yung iba't ibang decentralized applications na develop in the ecosystem by different developers. So imagine, kapag ang iba't ibang developers ay in-adopt ang Pi Network at doon sila gumawa ng decentralized applications na kung saan mag-a-attract sa buong mundo na mag-participate kasi iba't iba ang potential na ginagawa ng mga developers para ma-adapt yung isang token. So like for example, yung Ethereum, kung dati naabutan ko siya ng 9,000 pesos, within the span of less than 6 months or a year, nag-skyrocket ang 9,000 hanggang sa 150,000, 180,000. Imagine that, baguhan ako sa crypto and na-witness ko lahat yun. Kung paano nangyari yun, I have no idea. But moving forward, nang nag-join sa mga iba't ibang decentralized applications, doon ko nakita kung paano nag-boom ang isang project. Paano tumataas yung value niya. Ethereum has adopted a lot of people to participate in the decentralized applications with a smart contract. Posible pala talagang tumaas. Hindi lang tayo nangangarap, but that time, a lot of people holding 0.1 Ethereum and 1 Ethereum, binibigay lang nila yun. Binibili lang nila yun ng basta-basta. Minsan, pinapalit lang nila kaagad yun. Magkano lang ang halaga nung time na yun. Without knowing na, ay, pwede nga pala talagang tumaas yan. Ang bilis ipapalit, ang bilis i-transfer sa iba't ibang project. That time, nakaipon ako ng Ethereum and ng Bitcoin, XRP, TRX. Lahat ng yun naging test kung paano ko na-witness ang pagtaas ng value ng kada token. Hindi lang smart contract, nauso din yung NFTs. At imagine mo, minsan digital art lang, nagkakahalaga ng 100 Ethereum bet sa marketplace. Bakit mayroong mga taong bumibili nun? Bakit marami kumita ng NFTs? These are the values that determined by the user. Bakit ka bibili ng NFT? Tingin mo sa network na to is magbo-boom palalo, magmamahal palalo yung price ng NFT. Kaya maraming bumibili na and marami ding nag-sell ng NFT na mataas din yung value. That's how NFT works. And that's how decentralized application works. That affects the value of the utility token of the network. Imagine we have all in one place in Pi Network. We have smart contracts, decentralized applications, decentralized finance. Marami tayong mga utility marketplaces. Marami na tayong decentralized applications ready for migration. Paano masusupport yun ng Pi Network? We have 200,000 computer nodes, which is transitioning now to open mainnet. Pwede ka nang mag-launch ng iba't ibang decentralized applications dyan. Marami nang na-create na developers nung panahon ng mga degen. Kung natatandaan nyo yung mga shitcoin na lumabas, Shiba, built-in Ethereum network din yan. Isa yan sa nagpataas ng value ng Ethereum, hindi lang mga smart contracts na uso yung shitcoins. Lahat ng gagamit ng network niyan, nagkakaroon niya ng impact sa value ng token. Nung tumaas ang Shiba, nag-impact siya sa price ng Ethereum. Tumaas din yung Ethereum. And bakit Ethereum yung ginamit nung panahon na yun? Kasi mabilis ang Ethereum. Mura yung gas fee. Pero as the network get congested, dahil marami na nga ang gumamit na decentralized applications ng iba't ibang developers, tumaas yung gas fee niya, which is hindi na paghandaan ng founder. Kaya ngayon, meron siyang mga upgrades. Pero ang Pi Network, napaghandaan na lahat yan. Mabilis ang transaction ng Pi. And napakarami nating computer nodes ready. And meron tayong developers portal. Lahat ng developers sa mundo, pwede silang gumawa ng kanilang decentralized applications. And anong ibig sabihin nun? Magra-run siya sa loob ng Pi Network blockchain. This will drive the Pi to the moon. And bago tumaas ang Ethereum, hindi siya nagsimula sa 200,000, nag-start siya sa low.
Ang listing price noon ng Ethereum, 2.83. And meron pa siyang tinatawag na ICO. Yun yung initial coin offering. Para siyang pre-sale na i-offer mo siya in public, tapos pwede kang bumili mga early investor na naniniwala sa project na yan. Pag natapos yung offering, malilist na siya sa exchange. Pagta times 10 na yung mga unang nakabili. Pero tayo, Pi Network, hindi tayo nag-conduct ng ICO. Wala tayong pre-sale. Meron tayong miners at the early stages na kung saan mamimina mo yung Pi coin noon ng 3.1 per hour pa. So, mabilis pa. Kaya yung sinasabi nating mga naging milyonaryo nung nag-listed siya sa exchange, totoo yun. Kasi, ang mga early miners, nakaipon sila ng 1 million tokens. Kung araw-araw kang magmamine, syempre, bago nagkaroon ng mass adoption ng Pi, nag-share muna sila. Kasi you cannot join in the network if you don't have referral. Sinasabi nila na ang Pi Network daw is a Ponzi scheme. Sinasabi nila kasi may referral. No, it will not be a Ponzi scheme kapag hindi ka naman naglabas ng pera. Wala ka naman nilabas na pera. Nag-share ka lang ng referral para magkaroon ka ng security circle. At lahat naman gumamit ng referral. For advertisement na rin kasi yan. Bawat project kailangan ng mass adoption. Imagine a project without adoption. Even Binance nag-share sila ng rewards sa mga magre-refer. Kasi hindi mag-grow yung network mo kung wala kang form of advertisement. And this is the most effective way to promote your business. By referral, mabibigyan ka ng rewards. At sa atin sa Pi Network, sabi nga doon sa FAQs, frequently asked questions, Pi Network is not a free money and Pi Network is not a quick rich scheme. Bakit? Wala pang value ang Pi noong nag-start tayo. Hindi ka rin talaga yayaman dahil doon. Pero what drives the Pi miners grow? It is because of the vision, the hope na magkakaroon ng value ang Pi coin. But you know what? Pi Network has exceeded our expectations. Dahil Pi coin now is a free money. And Pi coin now is maraming naging milyonaryo, di ba? So, how far we can go with the Pi value? Knowing na hindi pa na fully transition sa Open Mainnet ang lahat ng computer nodes. Knowing na hindi pa na transition sa Open Mainnet ang 100 dApps. So what are you thinking for the price value, the GCB price? Is Pi GCB attainable? Possibly yes. If it's widely accepted, like nung mga unang days ng Ethereum, Solana, and the other NFT marketplaces na bago sa atin, these all are innovation na inadopt ng tao. If enough merchants, businesses, and users adopt Pi at a high value, it could create a community-driven economy where Pi is valued at GCB. GCB is a fixed price mathematical value determined by the collective community of Pi Network. The Pi GCB is attainable? Possibly yes, in utility-based value. If Pi's ecosystem grows with dApps or decentralized applications, marketplaces, and services accepting Pi may hold or increase in value. So sinasabi lang nga talaga dito na kapag nagkasundo ang lahat ng pioneers sa value ng Pi sa predetermined GCB price, pwedeng ma-implement yan. At kapag lahat ng decentralized applications na itala sa Open Mainnet at nagkaroon ng fully adoption, it will increase in value over time. Ano natin mapapataas ang real world adoption to support a higher value? Sabi dito, para ma-sustain and mapataas pa ang value, ang community ay kailangan mag-build ng real utility and demand instead of relying on speculation. Huwag kung kani-kanino naniniwala. Instead, sabi nga ng founder, focus on building development, promote merchant adoption. Yung mga businesses, mga enterprises, mga merchants, must encourage pa sila na mag-accept ng Pi para mas mag-create pa to ng real use cases at mapataas pa yung demand. Suportahan natin yung Pi-based marketplaces kagaya ng Pi Chain Mall, Pi Barter Mall, and WePi. Allow pioneers to use Pi for real goods. May nakikita ako sa Facebook na Sugod Pi Pamilya. Codes sa kanila kasi ginagawa nila yung part nila para mas mapalaki pa yung demand, mai-introduce pa sa market yung Pi GCB. Final thought, the community decides Pi's future. Pi's value will not be determined by the exchanges alone. It will be driven by how many people use it, how useful it becomes, and how scarce it remains. If pioneers can hold, use, and build within the Pi ecosystem, its value can grow significantly over time.
Thank you for watching. Please subscribe to my channel, hit like, comment, and share. This will not cost you anything, but this will help boost my channel and share more informative videos. See you next video. Bye-bye!